So, hello! Andito ako sa elevator. Papunta sa basement. Sa car park pala. Tapos doon mag-elevator ulit ako pababa. So, tingnan nyo naman ang buhok ko, guys. Dito lang ako nag-off na walang ligo. Okay? Sa gabi na ako naliligo. Kasi alam niyo naman yung aking amo, very maselan sa ingay. So, sa gabi, ako naliligo. Para kinaumagahan, hugas-hugas na lang ng mga dapat hugasan. Ganon. O, diba? Kaya yung buhok ko parang bagong tayo. Bagong tayo sa kama. Ay, naku. So, it's my day off again today. Sasagot ako sa mga katanungan kasi madami-dami pa din yung mga gusto mag-apply dito kahit dun sa mga ibinibigay ko ng mga not so good na mga ano dito. So, may mga nagtatanong kasi ano daw yung mga katanungan ng mga employers. Ground floor. Punta ako ng ground floor. So, yan yung i-share ko sa inyo, guys. Okay? Para dun sa mga gusto pa ding mag-apply papunta dito, meron naman kayong idea. Dun sa question and answer portion pala. So, bibigyan ko lang kayo ng questions. Kayo na bahala mag-construct ng inyong mga sagot. Kasi wala namang mali na sagot, guys. Depende na lang paano natin i-deliver yung sagot natin sa employers, sa brokers, yung mga ganan. I mean, sa may-ari ng agency. Kasi minsan yung may-ari ng agency mo na yung nagtatanong-tanong sa'yo. Pero dito kasi sa Turkey, pag interview ng may-ari ng agency, kasama na yung employer. Okay? So, guys, depende ang katanungan kung ano yung hanap ng isang employer. Kasi merong iba, nani lang. Nani lang yung gusto nila. Or nani all around. Or cleaner lang. Yung maglilinis lang ng bahay. Household work. Cleaner nga. So, pag cleaner, alam nyo na. Alam nyo na yung mga katanungan. Kung paano ang paglilinis ng bahay ba. Luto, ganun, mga luto, in general na luto. Tapos kung marunong ka bang sumunod dun sa label ng mga cleaning products, kaya mo bang i-move yung sofa, or nililinisan mo ba yung under the bed, yung mga ganun na katanungan, okay? So about mostly cleaning. Pero pag nani ka, guys, nako, mostly in general yan, kagaya ko. Okay? Pero may mga nani naman dito na nani lang talaga. Pero sila pa din yung bahala sa foods ng alaga nila. Meron akong kakilala, nani, pero may tagaluto sila. Yun na din ang bahala na magluto ng pagkain ng mga bata. Sila is dun lang sa mga staffs ng mga alaga nila. May kanya-kanya silang area kung saan yung lilinisan, yung ganun. So, pag nani, ang unang-unang itatanong sa'yo, anong mga niluluto mo? Doon sa previous mo na employers, especially, anong niluluto mo para sa mga bata, yung mga ganun. Pero ako, hindi ako tinanong ng aking employer ng ganyan. So, walang madaming masyadong tanong yung aking employer. Kaya pala, meron pala siyang, siguro sa isip-isip niya, I don't care kung marunong ka magluto, marunong ka maglinis, kasi I have my own rule. Yung ititrain ka pala niya sa lahat ng bagay. Okay? Hindi kagaya dun sa previous ko ng mga pinuntahan, like Cyprus, Romania, lutuan mo lang ng noodles, napaka-appreciative na nila. Lutuan mo ng fried rice, ang saya-saya nila. Dito pala, guys, mostly sa mga amo ay hindi kumakain ng mga carbs. Ako kumakain naman ng carbs. Hindi nagsusugar. Yung mga refined sugar, hindi yan pwede sa kanila. So, meron talaga silang standard, okay? Pagdating sa kain. Mga organic yung kinakain. And then, nahihingal ako, guys, kasi elevated yung ano. And then, about din sa linis,
Hindi din ako tinanong, pero tatanungin din kayo niyan. And then, yung cooking in general. And, itong pinaka-importante, yung pag may sakit ang bata. Kasi, hindi pala tayo basta-basta sasagot na painumin ng gamot. Ganyan. Dapat pala guys, inform the employer first. Kasi, ang mga employer, iba-iba. May iba-iba yung pamantayan nila sa pagpapainom ng gamot sa mga anak. Okay? So, pag may sakit ang bata, inform mo na employer para malaman kung anong gagawin. Yun ang pinaka-importante. Okay? And then, ang pinaka tinatanong is, marunong ka bang lumangoy? Yan yung itinatanong dito. Yan yung hindi nawawala sa itinatanong dito. Okay? So, tell them honestly kung marunong kayong lumangoy or hindi. Kasi, ako sinabi ko sa employer ko, sabi ko, hindi ako marunong lumangoy, pero, pag hindi naman masyadong malalim, okay naman. Pero, I can only save myself. Pag emergency, sabi ko, I can only save myself. So, sabi ng amo, hindi naman swimming, ano na tawag nito? Hindi naman daw swimming champion yung babantayan. Bata lang naman daw. Yung mga katanungan is related lang talaga kung ano yung trabaho na pupuntahan natin dito, okay? So, ito pa pala pag ayaw kumain ng bata, pag may tantrums, paano nyo sila i-control, paano nyo sila patatahanin, yung mga ganon. Okay? So, importante yan. Ano pa ba? Basta, pag sumagot kayo sa employer, kahit hindi nila gusto yung inyong mga kasagutan, basta nakita nila yung parang naka-full smile kayo, parang napaka-friendly, energetic, nako, sigurado, magugustuhan kayo nila, okay? So yun, kahapon pala, umattend kami sa birthday party ng alaga ko. Birthday party ng friend niya. So, doon may isang Pinay. Actually, 7 months na siya dito. Sa unang amo, parang pangatlong amo na yan. Sa unang amo niya, 1 month and a half siya doon. So, pinull out siya ng agency. Nirescue siya. So, hindi ko na siya tinanong kung bakit siya kinuha ng agency sa unang employer. Kasi yung madam niya kahapon andun. Kausap na minsan ng amo ko. Pinahiya siya, guys. Hindi ko lang narinig kasi medyo malayo ako. Pero parang sinigawan siya doon. Kasi sinabi niya sa akin, pinahiya niya ako sis, ganito ganyan. Kasi marami din namang Pinay doon sa may area niya malapit. So yun. Sinabihan niya agad-agad na I will quit. Today is my last day. Ay, Diyos mio. O, diba? Kaya sa mga gustong pumunta dito, nagbigay ako ng question and answer portion, pero sa dulo, nagbigay pa din ako ng scenario ng mga attitude ng mga amo dito, okay? Kasi dito kakaiba talaga, guys. Kakaiba sila. Well, dun sa mga okay yung amo, sila yung nakakapagsabi na yung mga iba dito, 3 months pa lang, hindi makapagtiis. Tapos, hindi kayo Disney princess nang pumunta kayo dito. Siyempre, alam naman natin guys na hindi tayo Disney princess. Alam naman natin na katulong, yaya, yung pinunta natin dito. Pero alam naman natin, di ba? Lalong-lalo na yung may mga experience abroad na hindi ganito yung pinagdaanan. Tao lang tayo guys. Okay? Tao lang tayo na dapat ding ituring tao. Yung trabaho, yung gutom, kayang diskartihan yan. Pero yung attitude ng amo, yun yung problema. Yun yung mahirap tiisin. Okay? So, magtatap up muna ng aking card. Ayan. Ito yung allowance ko for today, 700 TL. Okay? So, yung 100, ilalagay ko sa card ko para may pamasahe ko sa train. Ginagamit din daw itong card na ito actually sa bus. Wait lang ha. Yung card guys, ilalagay mo lang yan dyan. May instruction naman. 27 TL kasi yung pamasahe sa train. So, bali, magta-transfer line ako. So, magbabayad ako ulit doon ng
another 27. O, diba mas mura siya? So, 27, 27, 54, makakarating na ako doon sa aking pupuntahan. Pero nakakatakot lang dito yung kanilang mga station. So, back tayo sa topic, guys, okay? So, doon sa mga nagsasabi na yung iba na mga 3 months pa lang, umuwi na, or hindi nakakatiis, sabi na katulong or nanay yung pinunta nyo dito, dapat magtiis kayo, ganyan-ganyan. Siyempre, alam naman ng isang tao, guys, kung hanggang saan yung kaya niyang tiisin, di ba? So ako, sa Romania, Hong Kong, alam ko, kaya kong tapusin yung kontrata ko doon. Pero dito, Diyos mayo, hindi ko lang alam, guys, kung matatapos ko siya. Pero, nagtitiis pa din. Andito na yung train! Kasi yung trabaho kaya naman kahit saan. Kahit saang bansa, kaya. Yung gutom, kayang diskartehan yan. Yung pagod, kayang diskartehan. Pero yung attitude towards you, sa iyong employer, ng employer to employee, yung the way magsalita, yung parang, ganun ba? Yun yung yun yung isa sa makakapag-trigger dun sa pagod, dun sa gutom, dun sa homesick, dun sa kung ano-ano na, 'di ba? Yun yung kasi sa Hong Kong, Cyprus, Romania, naramdaman ko naman lahat, yung pagod, yung homesick, yung gutom hindi masyado, dito lang. Pero since yung amo is okay, yung samahan niyo sa loob ng bahay, 'di ba? Kaya pilit kinakaya. Pero dito, guys, Diyos ko, meron pang kasamang gutom, meron pang kasamang yung pagod, kakaiba. Yung attitude pa. Okay? Hindi lang ng bata, pati pa yung amo. Pero yung lalaki, walang problema. Mabait yung amo kong lalaki. Mabait naman yung babae pag walang saltik. Kaya yun lang, guys. Dun sa mga mag-a-apply dito, kayo na bahala. Kayo na bahala. Mag-decision para sa inyong mga sarili, okay? Kasi ako, uwi na ako next year siguro. Uwi na siguro ako next year, guys. Para sa akin sa bansang pinagtrabahuan ko, ito yung mental, kumbaga, mas malala. Actually, dun sa Cyprus, naka-experience din ako ng anxiety, stress, nahulog na nga sa depression. Kasi merong dahilan. Yung employer ko doon, nag-divorce sila, sumama kami sa ibang lalaki. Yung anak ko is nag-stop kasi nakabuntis, yung mga ganun ba. Parang nagsabay sila, kaya na-feel ko yun. Pero dito, guys, wala naman akong ibang problema. Bukod lang sa attitude ng employer. Yun lang naman. Na hanggang ngayon, pilit kong kinakaya, na makaya ko. Ito, guys, yung Osdelec Mall. Sarado pa actually kasi 8:40 pa lang ng umaga. Ayan. Madaming tumatambay daw na Pinay dito, sabi ni amo. Kahit nung nakaraan, marami akong nakikita. Indonesian, mga Filipinos na nakatambay doon. Nung umaga, mga Indonesian yung nakita ko na nakaupo. Nung kinahapunan nung pauwi ako, kasi dito pa din ako sumakay ng train. Mga Pinay, okay? So, ayan, pakita ko lang sa inyo. Sa gitna siya, okay? Parang ayan, kikita nyo naman, di ba? Yan, mall. Ito, mall pa din ito. Tapos, open area itong kinatatayuan ko. Okay? Guys, andito ako sa mga eskinita ng Istanbul. Ano ba to dito? Levent? Hindi ko alam. Basta yung binabaan ko ng stop, yung sa may mall, ay Levent yun na station. So, dun sa Levent station sa taas yan, may dalawang mall. Yung isa is Osdelec. So, yung isa hindi ko alam. Magkatabi lang sila. Parang connected up. So, andito ako sa mga eskinita. Papunta ako ng dun kung saan pwede mag-send ng money. Kasi mag-Gcash ako, guys.
Maglalagay ako ng funds sa aking GCash. And then, libre yung kape doon. Libre yung kape. So, ang bibilhin ko na lang doon ay kung ano yung mga tinda. May mga tinda din kasi doon guys na mga Filipino foods like kakanin. Meron din mga bihon, mga bilo-bilo, yung mga ganyan. So, doon ako pupunta. So, pag okay na, may internet din na free. So, pag natawagan ko ng family ko, bahala na si Batman mamaya kung saan ako dadalhin ng aking mga paa. Parang masarap ito, oh. Na-try ko na ito dati. Bibili nga ako. Wait lang. Ayan, oh. O, diba? Kahit mataas ang sugar. Mataas yung sugar niya. Wait lang, guys, ha. So, nakabili na ako ng aking, nakabili na ako ng sweets, guys. Grabe yung tao. Super. Super daming tao. From Sisiane, papuntang Taksim na way. So, pumunta kami dun sa, sa isang church. Okay, sikat na church dito sa Istanbul. Catholic Church. So, parang hindi na siya simbahan, guys. Parang tourist attraction na siya. So, nakalimutan ko lang mag-video ng pagganito. I-insert ako ng video na patayo. Okay? So, ito yung pinupuntahan ng mga tourist dito sa Istanbul. Ang daming mga turista. Pero, madami din daw nang-i-snatch. Kaya, ingat-ingat pag andito kayo. Ayan guys, tingnan nyo. Super dami ng tao. O, diba? Super daming tao. Super dami ding pulis na nagbabantay. Ayan. O, diba? Salamat sa mga pulis. Kudos sa kanila. So, ito. Lakad-lakad lang kami. After namin pumunta ng church. Actually, tapos na yung church kasi yung English Mass daw is 11 a.m. So, ito yung simbahan. Catholic Church. Dito sa in-between ng Sisiane at Izmir. Ayan. So guys, 5 minutes to 5 p.m. Andito na ako sa Fulya Station. Nakalabas ako ng station. Pero syempre lalakarin ko pa from dito. Pamunta sa bahay ni Amo. Sa amo ko. Bahay pala ng amo ko. Okay? So, ayun. At least nakapag-insert ako ng mga videos ng mga scenario pala doon sa pinuntahan namin kanina. So, yun. Nandito na ako sa amin. Yung last time, nagmamadali ako noon kasi nung pagdating ko dito, alas 6 na. I mean, past 6 na. So, malayo pa yung lalakarin ko. Kaya, minadali ko yun guys, yung paglalakad ko. Pero ngayon, relax lang. Nagmamadali naman. Pero at least nakakapag-relax sa konti kasi alam ko hindi ako malilate. So, yun guys. Thank you so much. So, kita-kita tayo ulit next Sunday. Magva-vlog pa din ako kung saan man ako mapunta next Sunday. Okay? So, thank you so much for watching.